So hala no, makaingon jud ko nga love kaadyo ka sa imong lola. Unya makaingon sad ko nga ara kang ka-positive. As a child or as a kid, you are just positive. Kay ang problema man gadsod, ang problema, ang kalisuron, magdepende ba pud na? Magdepende ba pud na sa tao? Kay bisan pag unsa ra kagamay ang problema, kung ikaw mismo imong padak-on mo dako jud siya. Bisan pag unsa kadako sa problema, kung ikaw mismo light ra pud imong pag-take sa problema, so okay ra sad. So I can say nga you have a good childhood kay sa imong lola nga arang ka caring, no? So na kasabot na ko gamay ug unsa di ka nga klase as a grandson. Unja kuan kung unsa pud unsa pud ka nga klase nga anak sa imong mama o sa imong papa karon at napa kay mga igsuon kay kuan man atong hibaw-on po dugol sa nga klase nga igsuon na ba kay mga igsuon pila man mo kabuok ikapila ka okay. Na ako'y mga igsoon, sir. So, most of my, sir, no, brothers, kailan naman ka kay, syempre, nag-eskwela po sa Estela before. Si Windel, ako ka magwalangan, no? So, ang ikaduha is si Windel. And then, ang ikatulo si Vincent. And then, ang ikaupat si Jorijan. So, opat me, puro lalaki. Okay. Opat mo puro lalaki. And then ang isa, binabae, which is we fully support her. Okay. So now, arang ka grabe no, kaka-supportive brother to his then brother, now sister na. No? So, yes. Si Wendell is also my friend. Sa upat mo kabuok, sa ninyong upat, kamurang tulahong na ilhan, wako kaila kaadyo anang kinamanghuran, kay murag, by that time, na mo si Stella, murag gamay pa kaadyo na. Kaya gahong nabantayan, elementary to si kato ikatulo unja si Wendell high school kamong duha unja elementary tong usa unja gamay pa siguro tong usa akadyo ko kahinong anang usa unja how are you as a brother to them unsa man ka unsa man nga klase nga kuya? Well, ako gid sir no supportive gid ko nga pagka igsoon. Yes, I could say that and ma-prove na ko na and I firmly believe also no nga nakita po na nila unsa po ko nga klase nga pagka-supportive sa as brother. Okay, supportive in a way nga like i-share syempre kinabuhi man ni nako ang atong gistoryahan. Mao lagi to nga wala na may biological mother and then since nawala ang among biological mother, ang akong lola ang ni step up para sa akong mga manghod nga atimanon na pod sila nga uban na gid me. Of course, together with my father. Ang akong father pod nagtrabaho pero ang iyang income is not really enough for us to sustain, no? So nangita gid og paagi ang akong lola. Ba, kuan na pod na bida gyapon na akong lola sa among kinabuhi sa mga magsuon. So ako as a brother, supportive gid ko and then protective ko in a way nga kana bitong mag-check ko sa ila, uy, kumusta ang ilang academics? Kumusta silang pag-eskwela? Kanang ako gid, hands-on gid ko, even until now, hands-on gid ko. Ni-graduate akong manghod last June 12, 2014 graduate siya. Naapod ko, ako mismo ni attend sa iyang graduation. When he was also graduated for senior high, naapod ko, ako gihapon mismo ni attend sa iyang graduation. Ing ana ko magpakita og suporta sa akong mangod. Not just to kanang show them support, but also kinasing-kasing na ako nga support. Financially, emotionally, physically, spiritually. Ako gid nang maningkamot gyud ko nga ihatag gid na I'm not a perfect brother to them, but I am trying my best to be the best version of myself being a brother to them. So, pag abot pod kay Windel, of course, 100% ihatag na akong support ni Windel. Being as who she was or who he was, kana ako ihatag siya. Kaya nga naman good sir, why should I kana bitong pugnan? Why should I kanang ako siyang babagan? Imo siyang i-hinder, i-control. Ay, nganong
nganong i-deprive man ako ang iyahang kalipay, nganong i-deprive man ako ang iyahang right to express of being who she is. Diba? So, as a person, yes, support gid ko ana. No matter what, support ako ana as a brother. Ang ako ra maging prinsipyo, sir, as igsuon, wala ko'y problema sa inyong mga choices as long as nakita po na ko ang inyong choices na mo sa sakto nga dalan. And then as long as wala po may giapakan nga tao, wala mo nang nangwanog katungod sa isa ka tao, and then go ahead, Hala no ka. come out to your kanang comfort zone. Don't limit yourself sa four corners sa isa ka kwarto lang. Just go out being who you are. Just show the world, just show the people kung unsa inyong kaya, unsa guts ninyo, di ba? Being a brother, I'm just here. I'm always at your back. I'm always at your back. No matter what happen, igsuod ta ka, dili ka na ako pwede pasagdan. That's me being a brother. Wow, ganahan ko adyo ko makaingon jud ko nga this is just to clarify to our audience no nga Wendell belongs to the LGBTQ plus di ba community, and then di ba ang kalisod gud sa part ni Wendell is kanang mga pareha ni Wendell is really the acceptance, no, and to hear that nga nakuha ni Ja 100% support from you hasta ang imong mga brothers unja makaingon ko nga you mentioned nga you are protective pero dili ka controlling, you are letting them protective ka pero wa nimo lagi shelter, wa nimo lagi cage, wa nimo lagi pugnan. You let them be, you let them fly, you let them explore, you let them experience. So hingingon ka nga ang imong lola to ning step up, no, unja on the latter part ingon ka nga ikaw ning attend sa graduation right sa imong mga igsuon. So asa naman dapit ang imong lola ani sa picture? Kay murag sa imong istorya murag ikaw naman, so asa naman ang imong lola? Kada nga time, sir, wala na akong lola. Wala na. So, kana bitong igsuon mo, wala na mo'y mother. Na mo'y father, pero ang father ninyo is nangita pod og trabaho para makasustain pod sa iyang mga anak. And I must admit also no nga, dili gid kaya ni Papa suportaan mi tanan. Imagine nimo mga lalaki mi, ang pagkaon ana dagko bayag kaon ang mga lalaki. We must that, di ba, tinuod na, sir, sa konsumo dili gid enough, sa pag-eskwela dili gid enough. So dira na din ni sulod, even before gagmay pa mi, dira na din diha ni sulod na gid pod sa ang among mga auntie, mga uncle igsuon sa akong papa. Gitabangan mi nila, so kad sa mong since gagmay pa mi nag-support na sila sa amoa. Pero kato nga time nga nawala na akong lola, that was also the time that I challenged myself being the eldest brother. Niya na gid ko nga like dili nako pasagdan niyang akong mga igsuon magkatibulaag mi. Step up pod ko. Ni-step up ko as brother. Kay syempre, I always think to myself also no nga, yes, naami mga tita, naami mga tito, but in the first place, we're not their obligations. They are not obliged to give support to us just because we're not their children. We have father. That which is mao dapat ang musuporta sa moa, which is the support naman akong papa, pero dili lagi enough. Financially dili kaya. So mo to, ni step up ko, ni graduate ko og high school. When I graduated in high school, ni larga din mi og butuan. Yes. Pero wala ko ato naka-eskwela dahil og college. Nag-stop ko for years. Kaya nga naman, nangita man kog trabaho. In order for us to sustain our daily needs, in order for us to give food to my brothers, kay dili lalim kung ang income ra sa akong amahan may among saligan. And then going back, dili lagi nako gusto pod nga ibutang sa akong mindset nga naay ga support sa ako or sa amo ang among mga iyaan.
kay dili man mi nila obligasyon nga ilaming buhion kay sila pod napay kanya-kanya nga pamilya which is ila pong prioridad. Mhm. What I did was nang-apply ko og trabaho. Hala At the age of no. 8 at the age of 18, I started to work being a barista, cashier, and waiter sa isa ka restaurant diri sa Butuan. So, nag-start ko adto nang almost 1 year po ko nagtrabaho. So, almost 1 year ko nagtrabaho. Syempre, na ako'y income, na ako'y kuan, gihatag po. Ang ako pong income, ako pong sweldo, tanan, 100% gihatag po na nako sa ako ang antik. Kadto nga time pod pag-graduate nako, buhi pa akong lola. Kadto nga time, kung ni-graduate ang akong manghod, bag-o ra man to ni-graduate. Kadto nga time, buhi pa akong lola adto, which is nasa akong lola, akong lola or consider akong ante, akong yatag akong 100% gid niya sweldo. Dili ko makalimot ang akong sweldo adto sa una first salary nako as far as I remember. Di gid nako ini makalimtan. 15 na katapusan man na. So nakasweldo ko tog 6,500 sa sa kakinsina. 6,500. Ako ginagihatag tanan. Ako nagyatag nga kanang that was my first salary no. I felt like kana bitong na overwhelmed ko nga kana bitong I cannot imagine nga kana bitong at the very young age I step up nga para makatabang sa akong pamilya, sa akong mga manghod. Mao to nga every time man ako sweldo ihatag nako sa akong lola or it's either sa akong auntie, sa akong tita. Kay para ipalit na mo pagkaon, nya kadto nga time pod si Wendell, si Vincent, ako mga igsuon, nag-eskwela pa pod sila. Nagpadayon gyapon sila giskwela diri sa kay kadto sila Wendell is grade 10 man to si Wendell didto sa Leyte tapos akong manghod pod nato sa mga grade 7, grade 8 ato nga time. So nagpadayon gyapon sila diri og eskwela. Until sa time nga mao to ni apply din ko og trabaho siguro nakitaan po ko potential sa among igagaw which is tito ang among kanan niya kay first cousin sila sa akong father. Sini si Attorney Montero. I tried to apply. Anak ko, nakigistorya ko siya nga, attorney, pwede ko mga apply sa imo as process server or kanang imong sugo-sugoon sa gawas unsay ipapalit. So kanang nga bitaw sir sa kay ako syempre pag graduate ng high school nag-research na ako because I know to myself nga inline gid ko diha nga trabaho, inline gid ko ana diha nga kurso gyud, diha gid ko padulong. That's a goal for me. So niya na ako nga mo-try ka ako ba. And I am very thankful despite the fact nga wala pa ko naka-eskwela at college gidawat ko sa among parente nga abogado pod diri sa Butuan. Nag-start ko as process server kanang magpa-receive sa other offices, law offices or other government offices and then kanang mag-email, registered mail until such a time nga nagdugay ko sa law office 9 years and counting na ko karon hangtod nga nahimo kong paralegal sa akong position karon.